ng ulan dito sa amin. Ay, di nyo nakikita. Masyadong maliwanag. Pero ang lakas ng ulan. Nandito ako sa kusina at ako ay nagluluto ng pangbaon ni Asher. Kasi ang request niya kahapon ay kutsinta. Kasi sabi niya, gusto daw niya na baon ngayon yung parang jelly daw, yung kulay orange na parang jelly. Ipinakita ko sa kanya, eto ba? Oo daw. Basta walang nyog. Ayaw niya ng may nyog. Eh, hindi ako marunong gumawa kung paano magluto ng yema sauce. May nilalagay sila dun eh. May itlog, something ganon. Hindi na ako magagawa kasi masyado na siyang matamis. Saka ang lakas ng ulan, guys. Naririnig nyo naman. Ayan. Pero mainit pa din. Buksan ko nga itong pintuan para medyo maliwanag. Napasok kasi ang tubig dito sa may bandang likod pag inopen ito. Kasi walang extension na kagaya sa sa harap. May maliit lang yung bubong doon kaya kita nyo tubig agad. Tubig agad. So nandito ako. Papakulo na ako ng tubig at nagpapakulo din ako ng gatas. Papakulo ako ng gatas tapos yun. Habang tulog, kagigising lang ni Tonton pero si Asher tulog pa. So, see you later everyone! 30 pieces yung naluto kong kutsinta guys pero tatatlo na yung natira. Ay sorry, yes saks, I forgot! Tatatlo yung natira. Pito yung baon ni Asher, then the rest hiningi ng kapitbahay. Guys, dahil walang natira sa kutsinta kaninang umaga, ayan, may natira ako sa saging. Niluto ko siya ulit kasi sayang naman kung bubulok lang siya. Hindi na rin naman makain ni Tonton kasi sobrang lambot na, kaya niluto ko ulit na banana cake. Binake ko na kasi kaninang umaga nagreklamo si Asis. Nasabi niya, alam mo na nga, nang hirap nga daw maghanap kung sa mabibili ng gas eh. Nagluto pa ako dun ng steam. Nag-steam kasi ako ng kutsinta. Kaya sabi ko, ano magawa ko? Yun ang request ng anak ko na baon niya sa school, kutsinta. Kaya yun ang niluto ko. Kasi hirap talaga maghanap ng gas dito sa amin, guys. Ayan, ito yung first batch na luto na. Tapos ayun naman yung second batch. 9 minutes. Bali 15 minutes yan. So halos kasasalang ko lang. Kain tayo guys, merienda tayo. Lalo ngayon, maulan ang panahon. Masarap partner niya ay kape. At syempre merienda na rin ng mga bata pag uwi nila. Kasi gusto nila to, banana cake. Hi guys, so ayan, welcome to my laundry. Naglaba ako, ang sakit ng aking likod. Pero walang tigil pa rin ang ulan dito sa amin. Hindi yan matutuyo. Oh? Naririnig nyo? Tik. Ulan-ulan. So yung ating mga labahin, hindi na naman matutuyuan. Di pa ako kumakain guys. Kasi inuna ko yung paglalaba. Pag alis ng mga bata, inuna ko yung labahin ko kasi ayaw ko nang natatambakan ng labahin kasi hirap na hirap akong maglaba ng kamay. Ayan o, sugat. Sugat-sugat yung kamay ko. At itong likod, masakit ang likod ko guys. Alam nyo naman, nasa menopausal. School child na? Dirami. May lagnat daw siya. Sabi ko kung walang pasok, may sakit daw siya. Dirami. Ayan, ang sakit ng likod ko, guys. Kaya hindi pa ako kumakain at ako'y magpahinga muna. Hi, guys. Punta tayo mangunguha ng malunggay. At tayo ay magluluto ng ginisang malunggay na may sayote. Uy, lasing. Lasing na naman yung tatay nila. Maaga, sa hapon, wala, lasing na talaga. Kukuha tayo sa dati natin pinagkukuhanan. Mas maraming dahon doon.
At syempre, kasama ko si Tonton. Nasa akin si Tonton. Yan, nandito na tayo. Dati itong place na to, pinag-anuhan nila ng ano, ng bee. Nagkukulture sila ng honey. Ay, hindi maganda ang dahon. Ang ano, maano pati siya, anong tawag doon? Magubat. Ang laki ng puno ng malunggay dito, oh. Hindi maganda ang dahon niya. Matanda na. You don't have any malunggay. They're going to ano? Going there to the center. We will try. Ang laki ng puno, guys, pero hindi maganda yung dahon. Dati dito, oh, nagkukulture sila dati dito ng bee. Diyan. Hanap tayo sa iba. Ayan, si Tonton. Kasama ko si Tonton. Hi! Masarap magsabaw. Meron yun dito eh. Ay, may saging ulit sila, oh. Hinog na yung saging nila, plantain. Yan yung masarap kasi organic, guys. Yung tinitinda sa ano, sa palengke, walang lasa. This one malunggay. This one malunggay? Yes, this one malunggay. Ang laki ng puno ng malunggay, guys, oh. Kailang may bulaklak. Dito malunggay? Oh. Enough. Konti lang naman kailangan natin, guys. Baka magalit yung may-ari. Ito lang yung sinadya natin, ah. So, oo. Sa susunod na ulit. Hindi natin dadamihan para hindi tayo mapagalitan nung may-ari. Pinaalam lang sa puno. O, yan na. May pangtinola na tayo. So, ayun, guys, tayo ay maghihimay. Ang tagal na namin hindi kumain ng ng malunggay. Tagal-tagal na. Kasi, madalas kasi, guys, kagaya ng yung puno ng malunggay, pinuputol nila. Mommy, the vegetables, I will cook the rice. Yes. Marunong na magluto ng rice si Ashley. Ngayon, ang nangyayari kasi, kaya hindi kami nakakapag, wala kaming, alam nyo yon, hindi naman pwedeng mayat maya, nangunguha kami ng malunggay sa malunggay ng iba. Meron kinabari, kaya lang mataas yung malunggay nila bari. As in, sobrang taas din nga, guys. Hindi rin siya, ang ganda, oh, ng dahon. Hindi rin siya basta-basta kasi naaabot yung kinabari. Kaya sabi ni Asis, punta doon sa dati namin kinukuhanan. Kaya lang, kita nyo din, mataas din puno na talaga siya. Tagal na. Kaya lang, hindi rin ako pwedeng araw-araw na malunggay, guys. Alam nyo, nung nanganak ako kanina ako nanganak. Nakinaama pa kami nun kay Asher. Dahil sa kagustuhan ko na magkaroon ng gatas, breastfeed ba, yung sa dede ko ba, sa kagustuhan ko na magkaroon ng gatas, mayat maya ako,
Talagang nanguha kami noon doon, nag-stock kami sa ref. Na nahimay na every time tuwing magluluto, yun yung sasabawan, yun yung hihigupin ko, kaya lang nagkakapantal ako. Nagkakapantal ako sa sobrang pagkain ko ng malunggay. Kaya sabi sa akin ni Asis, wag masyadong panay-panay na malunggay, yung halos araw-araw malunggay. Kasi yun ang ginawa ko dati naghigop-higop ako ng sabaw ng malunggay dati. Kaso yung naging epekto sa akin, nagkapantal ako ng buong katawan, pantal. As in, yung malalaking pantal na ganito. Kaya tinigil ko. Pasalamat lang ako nung nanganak ako kay Tonton, malakas ang aking gatas. Kaya hanggang ngayon, 2 years old si Tonton, breastfeed pa din ako. Sinasabi nga sa akin ni Asis, si Asher daw expensive baby. Kasi talagang, kita nyo naman no, sa old videos ko no, kung bumili kami ng gatas ni Asher, lata-lata, 6 na lata, every time na bibili kami ng gatas ni Asher, 6 na lata ng gatas ang binibili namin. Talagang nag-i-stock kami ng kaya sabi ni Asis, expensive baby si Asher. Samantalang si Tonton, breastfeed. Kaya, kumbaga hindi mo problema yung gatas ba niya every time. Kasi nga, nagkaroon ako ng gatas. Ewan ko bakit kay Asher dati hindi ako nagkaroon ng maraming gatas. May gatas man siya, kakapiranggot, hindi kontento si Asher, hindi nabubusog si Asher sa gatas ko. Kaya kailangan ko siyang i-powder. Kailangan i-mix powder at saka breastfeed si Asher. Minsan sa gabi, kapag sa gabi, nagdedede siya, hindi talaga siya kontento, talagang nagiiyak siya, kailangan bumangon para timplahan ng gatas. Ganun ang nangyayari dati kay Asher. Kay Tonton, walang problema, nakasalpak ang gatas sa bibig niya, halos magdamag. Minsan, ang sakit na, ang hapdi na ng dede ko minsan. Ayaw niyang tigilan. Pero sa gabi lang naman. Pero kapag ganitong umaga, kasi pumapasok na siya, kapag ganitong umaga at saka pagdating niya galing sa school, parang na-miss lang niya minsan, kaya pagdating dito agad, mami bubu, agad-agad. Pero hindi naman yung matagal na dede talaga, parang na-miss lang niya talaga na magnut-nut ba? Magnut-nut. So, ayan. Maghihimay ako, guys. Hihimayin ko to, tapos babalatan ko yung sayote. Ganito lang, walang halong manok. Igigisa lang natin siya na may ganito, sasabawan, para may sabaw ang bata. Kasi gusto ng mga bata yung sabaw-sabaw talaga. Madami silang nakakain kapag masabaw yung pagkain, kaysa kapag, Kasi di ba madalas luto, Nepali, walang sabaw ang Nepali nila dito. Puro kari-kari na malapot yung sarsa. Hindi siya totally soup, 'di ba, ang pagkain dito. Unless nagluto ka ng dal sa kanila, yun yung pinaka-soup nila, dal. Kaya yun. So, see you guys in our next vlog. Magre-ready na ako para sa aming lulutuin pang hapunan. Bye everyone and God bless us all.